Hey, hey, hey! Welcome sa Pinoy Advice, ang tahanan ng mga pagod na pero lumalaban pa rin. Ngayong episode, real talk tayo tungkol sa utang. Yes, yung utang na lang muna, next sweldo bayaran pero lumipas na ang buwan, taon, bakit parang hindi na tayo makaalis? Kung ikaw to, una sa lahat, hindi ka tamad, hindi ka inutil, at hindi ka nag-iisa. Pero kailangan natin ng mataimtim na tanong. Paano nga ba tayo makakabangon sa buhay na puro utang? Before anything else, like mo na agad tong video, subscribe sa Pinoy Advice at comment. Tama na, babangon na. Para alam mong hindi ka nag-iisa sa laban. Let's break it down. Harapin mo ang katotohanan. Huwag mo nang takbuhan. Listahan. Hindi denial. Isulat lahat ng utang mo, kahit nakakahiya. Pag may malinaw kang picture, doon ka pwedeng magsimulang magplano. I-prioritize ang mga kailangan lang. Hindi mo kailangang sabayan ang lifestyle ng iba. Kung ang pambili ng milk tea ay pambili na rin sana ng bigas, choose the bigas. Disiplina ngayon, itpos kaginhawaan bukas. Maghanap ng extra income. Kahit maliit, hindi mo kailangan ng instant yaman. Kailangan mo ng tapat na kita. Online selling, side jobs, services. Ang mahalaga, gawin mo kung anong meron. Ilagay si Lord sa gitna ng plano mo. Sabi sa Philippians 4:19, "And my God will supply all your needs." Pero minsan, ang supply ay dumarating sa disiplina at ang blessing ay nasa loob ng tamang pagsunod. Hindi lahat ng utang ay dahil sa kahirapan. Minsan dahil sa maling desisyon. Kaya this time, Lord first, needs next, wants later. Stay consistent, stay humble. Hindi mo kailangang yumaman agad, pero kaya mong makalaya sa utang. Unti-unti, pero totoo. Kung relate ka, like this video, comment. Hindi na ako mamumuhay sa utang. At subscribe sa Pinoy Advice. Share mo rin sa kaibigan mong takot ng buksan ng GCash. This is Pinoy Advice reminding you, ang tunay na freedom, hindi lang walang utang, kundi yung may kapayapaang kasama si Lord.